Ikalawang Mga Hari, Kabanata 2. At nangyari, nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, "Isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Betel." At sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." Sa gayoy, bumaba sila sa Betel, at nilabas ng mga anak ng mga propeta na nasa Betel si Eliseo, at nagsipagsabi sa kanya, "Talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon?" At kanyang sinabi, "Oo, talastas ko. Pumayapa kayo." At sinabi ni Elias sa kanya, "Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho." At kanyang sinabi, "Buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." Sa gayoy, nagsiparoon sila sa Jericho, at nagsilapit kay Eliseo ang mga anak na mga propeta na nangasa Jericho, at nagsipagsabi sa kanya, "Talastas mo ba na ihihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon?" At siya'y sumagot, "Oo, talastas ko. Pumayapa kayo." At sinabi ni Elias sa kanya, "Isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan." At kanyang sinabi, "Buhay ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan." At silang dalawa ay nagsiyaon, at 50 sa mga anak na mga propeta ay nagsiyaon, at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal, at tiniklop, at hinampas ang tubig, at nahawi dito at doon, na anupat silang dalaway nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari, nang sila'y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, "Hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako ihiwalay sa iyo." At sinabi ni Eliseo, "Isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin." At sinabi niya, "Ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayunmay, kung makita mo ako pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon." At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy, na naghiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo, at siya'y sumigaw, "Ama ko, Ama ko, mga karo ng Israel at mga ngabayon niyaon." At hindi na niya nakita siya, at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuutan, at hinapak ng 2 hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at siya'y bumalik, at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan.
at kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at hinampas ang tubig, at sinabi, "Saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" At nang kanyang mahampas naman ang tubig, ay nahawi dito at doon, at si Eliseo ay tumawid. At nang makita siya ng mga anak na mga propeta na nangasa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, "Ang diwa ni Elias ay sumasa kay Eliseo." At sila'y nagsiyaon na sinalubong siya, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At kanilang sinabi sa kanya, "Narito ngayon, sa iyong mga lingkod ay may 50 malalakas na lalaki. Isinasamo namin sa iyo na payaunin mo sila at hanapin ang iyong Panginoon. Baka sakaling itinaas ng Espiritu ng Panginoon at inihagis sa isang bundok o sa isang libis." At kanyang sinabi, "Huwag kayong magsipagsugo." At nang kanilang pilitin siya hanggang sa siya'y mapahiya, at kanyang sinabi, "Magsipagsugo kayo," sila'y nagsipagsugo nga ng 50 lalaki, at hinanap nilang 3 araw, ngunit hindi nasumpungan siya. At sila'y nagsipagbalik sa kanya, samantalang siya'y naghihintay sa Jericho, at kanyang sinabi sa kanila, "Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magsiyaon?" At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, "Tignan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya, gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit ang tubig ay masama, at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga." At kanyang sinabi, "Dala ninyo ako ng isang bagong banga, at sidlan ninyo ng asin." At kanilang dinala sa kanya, at siya'y naparoon sa bukal ng tubig, at hinagisan niya ng asin, at nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito, hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito," ayon sa salita ni Eliseo na kanyang sinalita. At siya'y umahon sa Betel mula roon. At samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan na mga bata, at tinuya siya, at sinabi nila sa kanya, "Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. Umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo." At siya'y lumingon sa likuran niya, at nangakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At dooy lumabas ang 2 osong babae sa gubat, at lumapa ng 42 bata sa kanila. At siya'y naparoon sa bundok ng Carmelo mula roon, at mula rooy bumalik siya sa Samaria.